Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga day nagastos na pondo kang City Disaster Risk Reduction Management Office inalukar na sa manlain-lain na proyekto sa Naga. Mga department head na may duwang opisinang kinakaputan sa LGU Naga, nadagdagan na naman. 5 persona na nagsusugal sa Barangay Mabolo, dinakop kan PNP. Stockroom kang Kalagbangan Elementary School sa Sipokot, Camarines Sur, nasulo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod Bareta. Mga pondong day nagamit o nagastos kang City Disaster Risk Reduction and Management Office ipinag-alukar sa manlain-lain na proyekto kan lokal na gobyerno kang Naga. Maraming taman ng kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Apar kan mga pagpreparar sa mga kalamidad, naging sentro man ka meeting kang City Disaster Risk Reduction Management Council Kasudma na mismong inatindiran ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang maluya o kadikit na paggastos kang pondong pinag-alukar sa opisina kang City Disaster Risk Reduction and Management Office na pinamamayuhan ni Mr. Erning Ilcamel. Napagdesisyonan subot Kasudma na ialukar na ang savings na pondo kan mga nakalis na taon sa manlain-lain na proyekto siring mga drainages sa lugar na pinagbabaha, pagbakaling kagamitan para sa mga evacuation centers asin mga ginagamit sa disaster mitigation. Kasuugma po, pig-assess lang si status kang sa tuyang preparation, mga preparation just in case may calamities, and at the same time po itong mga savings on the previous years allocate na po ito ngunyan dahil nanataran po na dikit itong utilization kasi ito yung mga existing na budget for DRRM. So pig-allocate na po yan, kabali duman itong mga drainages duman sa mga areas na binabaha like Bilmar, Karangahan, asin iba pa. Plus ito pong pag-procure ni mga kagamitan sa evacuation center, plus ito pong iba pang mga ginagamit sa disaster mitigation. Ang CDRRMO ang may savings na 40 million pesos na ipakabali ang pransiting pondo kanasabing opisina ngunya na taon. Ang pinagtagamahan subot nin pondo ng mga proyekto ang isusumiter pa sa sanggunang panglunsod para digdi aprobaran. May savings pa po na nasa 40 million plus itong existing budget ngunyan. So ito sipig gibuhan ning resolution appropriating itong for DRRM. Pero ini po subject manggiraray, isasubmit po ito sa sanggunang panglungsod for approval in the next session. Mientras tanto, ang meeting kasulma kang City Disaster Risk Reduction Management Council ang nakasentro kuta sa pag-andam sa epekto kang El Nino phenomenon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, daiman subuot kaipuhan o buson tulos ang pondong dai nagastos kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Alagad kung may pangangaepo, pwede naman subuot ining gastoson para mapakinabangan. Ipinagdagdag pa ni Baldemoro na ang paggastos kan DRRM Fund ang kabali sa sukulan kan DILG sa pagtao kan Seal of Good Local Governance. Not necessarily, pero kung kinakaipuhan ng i-utilize, mas maray dahil mapakinabangan na. Aside from itong kabali po bagayan sa pagsukol sa SGLG, itong utilization report kang DRRM Fund. Sa iba pang Bareta, mga department head sa lokal na gobyerno Kanaga na igwang duwang opisinang kinakaputan na dagdagan na naman. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Sa regular na Met the Press kang opisina ni City Administrator Elmer Baldemoro, kinumpirmar kay ni ang pagkakadesignar sa mga bagong opisinang kakaputan ni the City Event Promotion and Public Information Office Head Allen Riondanga as si Naga City Investment Board Head Roel Oliver. Si Riondanga yung mamanihar kang Arts and Culture asin si Oliver man ang makapot kang Tourism Office. Ini matapos mag-resign na sabot sa pwesto si dating Acto Head Alex Santos. Kanakalis na Lunes pa, ipinaliwas ni Mayor Nelson Ligacion ang executive order para sa Sainda. Ngunyan pong simana, kang Lunes, nagpaluwas na po ng executive order ang satuyang alkalde designating Allen Riondanga as ito pong in charge of the arts and culture and Mr. Roel Oliver in charge of the tourism. So ang ginibo po sa opisina kang akto dahil mayo po kayang pwedeng ma-designate na in charge duman sa opisinang ito dahil mayo ang permanent man lang po duman sa opisina si dating hepe duman na nag-resign na, instead of mag-designate po ng panibago na naman na head duman, minanigo po na isuway na itong arts and culture and tourism. Dati man po ning suway. Idinagdag pa ni City Administrator Baldemoro na may koneksyon ang mga opisina kang SEPIO as in Arts and Culture as in Tourism sa investment and promotion. May relasyon po kaya and perming konektado itong mga events, protocol sa arts and culture. Kaya iyon na po to si direction na nahamanan and duman man sa tourism, ang tourism baga konektado man yan sa investment and promotion. So para magkaigwalang ng pagkakataon na mai-align sa mga existing program kang city, minanigo po na isuway itong sarong opisina dahil mas sa hinihiling po mas lalong matutukan itong programa on tourism and matutukan man itong program on arts and culture. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mayong dagdag na sweldo kundi dagdag na trabaho. Ini ang paliwanag ni City Administrator Elmer Baldemoro sa pagkakaigwanin duwang opisinang kinakaputan ka nagkapirang department head sa City Hall. Ang pondo subuot na natitipid sa pansweldo sa mga department head na may duwang opisina ang ginagamit subuot na pangbono sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kanaga. Nadadagdagan po ang trabaho pero di man nadadagdagan ang sweldo. Saro man yan paagi na magkaigwan ng salary savings ang syudad dahil ito pong mga salary savings na iyan, iyon po bagayan itong pigtataotang bonuses pag-aabot kang ining December. So salary savings po yan. And duman sa kahaputan, kung may dagdag na sweldo, mayo, dagdag trabaho po yan. Sa iba pang bareta, 6 million pesos ang pinagtagamang budget kan lokal na gobyerno kan Syudad ng Naga para sa selebrasyon kan ika-75 anibersaryo kan pagkakamukna kan syudad. Nabilog naman subuot ang Executive Committee asin nagkaigwa naman nin meeting ang manlain-lain na chairman kan mga aktibidad nagigibon siring kan tree planting, medical dental mission asin iba pa. Si Alcalde Nelson Ligacion ang chairman kan Executive Committee. Si approved budget po 6 million for the activities and itong mga babarakalon na mga gagamiton. To include po dyan itong stage, itong si term ka to, retractable stage plus si LED wall. Dahil hindi pong mga babarakalon na mga gamit tigdi, magagamit na ni sa Peña Francia Fiesta. Sa pagbabalikan news break, stock room kan Kalagbangan Elementary School sa Sipokot, Camarines Sur, nasulo ka Subanggi. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream Travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, huli kan pinaglalaoman na epekto kan El Nino phenomenon, tulos nagkondusir nin pre-disaster risk assessment sa mga miyembros kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Office of the Civil Defense Bicol, sa pamamayo ni Regional Director Claudio Yucot. Ang mga tagapag-asa ang nagpaliwanag kung noarin pwedeng mamatian ang sobrang init kan panahon sa rehiyon, kasabay ang paghamanin man lain-lain na lakdang para maiwasan ang malalang epekto kaini sa Bicol. Susog ki Director Yucot, sa arog kaining problema kaipuhan ang whole nation approach. Sa satuyang police report, stockroom kan Kalagbangan Elementary School nasulo kan Subanggi. Aramon taman ang kompletong details kayan sa report ni Jerome Breeze.
Natumtum nin kalayo ang sarong mix shift room matapos ang insidente nin kasulo sa Kalagbangan Elementary School, Kalagbangan Sipokot, Camarines Sur, alas 6:14 kaso banggi. Sigun sa report kan mga otoridad, pigimpormaran kan mismong principal na pulis na si Zenaida Caceres na nasusulo na ang nasabing kwarto. Natulos man na pigaragapan kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection Sipokot. Bandang alas 6:49 na kan may deklarang fired out ang insidente. Sangon yan, padagos pang inaaram ka na BFP kung ano ang pinagapunan kan kalayo asin konpira ang danyos na winalat kan nasabing kasulo. Para sa GNN TV48 Naga Jerome Breeze, News Break. Mientras tanto, aabuton 52,000 pesos ang danyos kan kasulo sa Kalagbangan Elementary School, Kasubanggi. Basado ini sa naging pag-imbestigar ni the Senior Fire Officer 1 Romeo Brizuela kan Sipokot Bureau of Fire Protection. Nagpuon subuot ang kalayo sa linya nin kuryente. Estimated damage ko, sir, it's more or less 52,000. Sa iba pang bareta, 5 persona inaresto huli sa pagsusugal nin Posoy 2. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Dinakop kan mga personahes kan Police Station 5 Naga City Police Office ang 5 individual matapos sining maaktuhan ng belto sa illegal na sugal o masbistado sa Posoy 2 sa Zona 4 kan Barangay Mabolo sa Syudad de Naga alas 8:50 Kasubanggi. Ang mga suspect na si Crisanto Fordadera, 48 anyos, Arnel Dominguez, Arlina Caponga, Liana Azuelo, 40 anyos, asin Angelica Ibarra, 23 anyos ang naaktuhan kan mga pulis na embelto sa nasabing sugal na nagresulta kan silang pagkakaresto. Na-recover sa mga ini ang baraha asin kwarta na ginamit na taya sa sugal. Maatubang sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 1602 ang mga suspect na presenteng nasa kusudengon niyan kan Naga City Police Office. Para sa GNN TV48 Naga Jerome Breeze, News Break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa laog nin duwang aldaw, tutukduan ang 25 partisipante sa pagibo nin tsokolate na gibo sa kakao sa paagi kan lokal na gobyerno kan San Fernando, Camarines Sur. Susug ki Alan Salvador, Municipal Agriculture Officer kan San Fernando, dakulang tabang subot ini sa mga paratanom nin kakao sa saindang banwaan, asin dagdag hanap buhay man ini sa mga residentes kan saindang lugar. Na para matabangan, makulang itong mga nagtatanong, kundi mismo itong mga gusto na maglaog sa pagninegosyo na gamit ang kakao. So, dakul na produkto na po ang naiano na po sa market po niya, dakulaon po yung oportunidad. Pag po yung fake news, yan po ang katotohanan. Malinaw na ini real o totoo na makakatamang po sa bansa. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na bisitahon ang sa may official Facebook fanpage GNN TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.